RC Media Group. Oras sa buong kamuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Bilis ng panahon, ano ha? November 11, 2025. Naku, ang daming sale ngayon. 11-11. Ngayon po ay Martes. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Uwan na panatili ang lakas habang papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. 13 lugar nasa ilalim pa rin ng Signal Number 2. Kanina po, habang papasok tayo dito, medyo may kalakasan pa rin ho yung hangin, bagamat may mga pagbugso-bugsong pag-ulan na lamang. Pangulong BBM sa Department of Public Works and Highways, rehabilitasyon ng mga nasirang lansangan, infrastruktura, bilisan, relief at medical services sa mga evacuation center, pinatitiyak. Halos 1.7 billion pesos na dagdag pondo sa Calamity Fund ng DA, DSWD at Philippine Coast Guard. Inaprobahan naman ng Department of Budget and Management. Halos 1,000 paaralan, higit sa 1,000 bahay nagtamo ng pinsala dahil sa Bagyong Uwan. Department of Justice ipinagpaliban ang pagdinib sa kaso ng 5 ghost flood control project sa Bulacan. Arrest warrant laban naman kay Senator Bato de la Rosa, hindi kinumpirma ng ICC. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita na panatili ng Bagyong Uwan na may international name na Pungwong. Ang kanyang lakas habang kumikilos papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan ang pag-asa sa layong 245 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Luwag City sa Ilocos Norte o 245 kilometers west-northwest ng Sinait, Ilocos Sur. Kumikilos ang bagyo pa northwestward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Taglay ang lakas na hangin umaabot pa rin ng 125 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot pa rin ng 150 kilometers per hour. 13 lugar pa rin sa Luzon ang nasa ilalim ng Signal Number 2 habang ang Typhoon Uwan ay kumikilos na sa West Philippine Sea palabas ng Parline. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 2, ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, northwestern portion ng Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at central portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portion ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. Ang mga lugar naman na nasa ilalim ng Signal Number 1 ay ang Reso Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Reso Benguet, Reso La Union, Reso Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, kasama Metro Manila, nasa ilalim pa rin ng Signal Number 1, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama ang Pulilio Island, northern at central portion ng Occidental Mindoro, northern at central portion ng Occidental Mindoro o Oriental Mindoro, gayon din ang Marinduque, Camarines Norte, northwestern portion ng Camarines Sur. Naaprobahan o napuruhan ng Bagyong Uwan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas na nakaranas ng malawakang pagbaha at landslide, gayon din ang power outage. Batay sa datos, nasa 830,000 individuals ang lubhang naapektuhan ng bagyo habang aabot naman sa 2.9 million na mga consumer ang nawalan ng supply ng kuryente.
Ayon sa Office of Civil Defense, dalawang napaulat na nasuwi kung saan ang isa sa may ito'y nalunod sa Biga, Catanduanes. Isa naman ang nabagsakan ng gumuhong istruktura sa Catbalogan City sa Samar. Inaasahan namang madadagdagan pang naturang death toll dahil sa bagyong Uwan. Kasunod nga ng natanggap na report ng pulisya hinggil sa magkapatid na kambal, edad 5 taong gulang, na manoy nasawi rin dahil sa landslide sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Nag-iwan nga ng 4 patay ang bagyong Uwan matapos ang pananalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Yan man sinabi ng Office of Civil Defense Deputy Administrator na si Bernardo Alejandro. Under validation pa ang ibang naulat na nasawi. Kabilang dito ang isang lalaking nalunod nga sa Bulacan. Kinilalang si Rain Bernardo ng Barangay Balasing, Santa Maria. Ngayon din ang 5 taong gulang na kambal, yung sina Jess Carl at Kobe James Paulino ng Nueva Vizcaya, na apektuhan naman ang pagguho ng lupa sa sitio Balabang West, Cayapa. Isang lalaki naman ang nalunod sa flash flood sa Catanduanes, pero may isang babae ring sinasabing namatay matapos mabagsakan ng kanyang bahay sa Catbalogan City sa Eastern Samar. Nasa 1.4 million individuals na katambas ng halos 440,000 families ang maagang inilikas naman dahil sa bagyong Uwan. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, mula pa ito sa Region 1, 2, CAR, Region 3, National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Region 5 and 6, Negros Island Region, Region 7, 8, 9 at Caraga. Nananatili naman sa mahigit 540,000 ang mga individual na nasa mga evacuation centers at mahigit sa 219,000 ang nakikisilang naman sa kanilang mga kakilala o kamag-anak. Iniutos na ng Pangulong Bongbong Marcos ang tuloy-tuloy na pagtugon at relief operation sa mga sinalanta ng bagyong Uwan. Ayon sa Office of Civil Defense Deputy Administrator na si Assistant Secretary Rafi Alejandro, inalam ng Pangulo ang aktual na sitwasyon sa ground, kinumusta ang kalagayan ng mga apektadong residente. Pinatututukan din niya ng Pangulo ang mabilis na power restoration, ganyan din ang pagpapanumbalik ng sistema ng komunikasyon at ang mahalaga ang supply ng tubig. Sinabi pa ni Alejandro, mahigit din ang direktiba ng Pangulong BBM na patuloy na i-monitor ang mga lubhang na apektuhang mga lugar. Utos po niya is for us to continue with our response and relief operations and continue monitoring itong mga pangangailangan ng ating mga local government units, and then prioritize the immediate rehabilitation of damaged lifelines, no? So kaya nga napaka-importante na matapos kaagad itong rapid damage and needs assessment natin. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labinapat na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinuri naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Uwan dahil sa kanilang maagap na preemptive evacuation. Ito'y nakatulong upang mabawasan ang pinsala at bilang ng mga nasawi. Ang maagap na paglilikas niyang nagdala ng malaking pagbabago sa sitwasyon. Napakalaking bagay yung mabilis ang pagkilo, sabi ng Pangulo sa kanyang pagharap sa isang briefing sa Mandaluyong City. Ayon sa NDRRMC, 2 individual ngang namatay, isa sa Biga, Catanduanes na nalunod, isa naman sa Catbalogan City dahil naman sa gumuhong struktura, pero under verification pa ibang mga namatay. 2 nasugatan sa Catanduanes at Iloilo habang nag-aayos naman ang bubong. May kabuang 231,000 families o 837,000 katao ang naapektuhan. Kumakatawan ito sa 426 families. 1.4 million katao naman ang napasama sa preemptive evacuation. 92,000 ang pamilyang nananatili pa sa kanilang mga kamag-anak o sa mga evacuation center. Umabot naman ang 1,085 na mga bahay na sira sa Western Visayas, sa Zamboanga Peninsula at Caraga. Naitala rin ang mga pagbaha sa 132 barangay. Nadali ng storm surges ang 13 komunidad at landslide naman sa ilang lugar sa Aurora Province, partikular na sa Dipaculaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Ayon sa Assistant Secretary na si Rafaelito Alejandro ng OCD, inatasan na ang DPWH na pag-ugnayan sa mga LGU para sa mabilis na clearing operations.
Sa ngayon, 71 na mga kalsada, 26 na tulay ang hindi madaanan, 155 na lugar ang walang kuryente, 13 mga lugar ang may problema sa tubig, 14 ang lugar na may problema sa komunikasyon, 995 class naman ang nasuspinde. 4 na barge ang napadpad sa Antique, Batangas at Palawan dahil sa malakas na alon, ngunit walang naiulat na nasawi o oil spill. Namahagi naman ang pamahalaan ng 6.4 million pesos na laga ng pagkain sa mga apektadong LGU. Kasama na dito yung 4,776 na mga food packs para sa mga evacuees. Inatasan ng Pangulong Marcos ang DSWD at DPW o Department of Health. Tiyakin ang tuloy-tuloy na tulong at serbisyo medikal sa mga evacuation center. Ibinagutos din ng Pangulong BBM ang agarang rehabilitasyon ng mga lugar na napinsala ng Bagyong Juan at patuloy ang pag-ayuda sa mga biktima ng Bagyong Tino sa Cebu. I think we were a little bit lucky that one moved very quickly. Hindi tumagal sa atin and moved very quickly across Luzon and is continuing hopefully to move very quickly. And so now we just have to deal with the after effects of Typhoon Uwan, which is of course once again continuing to support our evacuees, continuing to have medical teams available to them so that they can be checked out, make sure that everything they need is given to them. Beyond that, we will start now to rehabilitate our lifelines, yung mga kalsada na kailangan na sa ngayon ay hindi pa madadaanan, maayos natin kaagad yan. Yun, maybe we might find that because of Tino, that the public works is actually overstretched. So, but anyway, we'll just put them on the priority list and get to all of those problems as quickly as we can. Magandang umaga, Pilipinas! 18 na makalipas ang alas 4. Oy mga mamis, pwede na mag-laundry day today ha? Kunot ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tensa Chocolate, Ma'aden 7-1 Cotton. Gawa po ito ng ACS. Suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8. Hanggang ngayong araw, November 11, dahil naman sa epekto pa rin ang Bagyong Uwan. Kasunod dito na inilabas ng anunsyo ng Malacanang noon pang linggo kaugnay ng suspensyon ng klase. Simula kahapon, matatanda ang pinagutos din ng Malacanang ang kanselasyon ng pasok sa mga government offices sa mga naturang lugar kahapon dahil sa bagyo. Pero sana naman magpatuloy na ngayon ha. Kasi walang clearing kahapon yung mga bangko. Paano yung mga natenggan check-in itong nakalipas pang weekend? Ganyan hindi nito sa klawang tanggapan ng gobyerno na may malaking papel sa pagtugon sa panahon ng kalamidad. Trending ngayon sa social media ang Sierra Madre matapos na humina ang Super Typhoon Uwan, pagbangga nito sa kabundukan sa silangang bahagi ng Luzon. Kinumpirma ng Pag-asa na ang 540 kilometers na Sierra Madre Mountain Range ang isa sa mga dahilan kung bakit bumaba sa typhoon category ang Bagyong Uwan matapos itong maglandfall sa Dinalungan, Aurora. Ayon sa Pag-asa Deputy Administrator na si Marcelino Villapuerte II, humina ang bagyo dahil sa friction sa kabundukan na umabot sa taas na 2,000 metro. Pinaliwanag din niya na nagulo ng Sierra Madre ang struktura ng bagyo dahilan para mawala ang mata nito sa satellite images. Ganman, paalala ni Villapuerte at ang American storm chaser na si Josh Morgerman, hindi ganap na palangga ang Sierra Madre. Paliwanag ni Morgerman, humihina lamang ang bagyo matapos itong tumama sa lupa, ngunit hindi ito napipigilan ang direktang pagtama sa silangang Luzon. Nagbigay linaw naman ang American storm chaser na si Josh Morgerman sa paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa Sierra Madre. Matagal nang pinaniniwalaan ang Sierra Madre Mountain Range ay nagbibigay ng proteksyon sa Luzon laban sa mga bagyo. Pero ayon kay Morgerman, hindi napipigilan ng Sierra Madre ang direktang tama ng bagyo sa silangang baybay ng Luzon. Paliwanag niya, humihina lamang ang bagyo matapos itong tumama sa kalupaan dahil sa nakaharang na kabundukan. Batay sa mga pag-aaral ng mga scientists na sina Dr. Jerry Bagtasa at Dr. Bernard Alan Racuma, nalathala sa Philippine Journal of Science, bagamat napapahina ng Sierra Madre ang lakas ng hangin ng bagyo ng 1 hanggang 13%.
hindi ito ganap na nakakaprotekta sa Luzon. Humihina lang. Sa halip ay nakatutulong ito para dagdagan pa ang ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon ng 23 hanggang 55% habang bahagyang binabawasan ng pinsala sa Cagayan Valley. Ayon naman sa Department of Science and Technology, bagamat nakatutulong ang Sierra Madre bilang panangga, hindi ito nagbibigay ng ganap na proteksyon kaya't mahalaga pa rin ang pananatili ng paghahanda. Wala naman kasi nagsasabi na talagang pinigilan. Pinahina lang, anyway, proteksyon pa rin natin yan. At kung hindi ho natin pananatilihin ang sigla ng bundok, hindi natin pangangalagaan ang mga bundok sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, lalong-lalo na paglalagay ho ng economic buffer zone na kawayan para manatiling sustainable yung ating mga tree growing activities. Hindi din ho kayang mag-absorb ng tubig ng mga bundok kapag walang puno. Kaya napakahalaga ho na nagtatanim ho tayo ng puno. Kaya nga para tayong siramplaka dito, araw-araw natin sinasabing magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Pero yun po isang mensahe na dapat nating isapuso dahil nga sa ang bundok ay may malaking kontribusyon para mapangalagaan tayo, maprotektahan tayo sa mga malalakas. Pinahihina nito yung mga malalakas na bagyo katulad nga po ng Super Typhoon Uwan. Kumustahin natin ang Mount Apo? Kalbo. Diba? Nakakaawa ho yung mga bundok natin. Kasi nga, maraming salamat ho doon sa mga mayayamang mga loggers, na ngayon namamayagpag sa larangan ng politika sa Pilipinas. Yung mga ninuno ninyong mga loggers na kumalbo ng bundok, Sila hong isa sa mga dahilan kung bakit tayo namumroblema ng katulad ho nito, 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pero lagi ho nating tandaan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, ano man pong lakad natin. Magbaon din po ng magbaon ho nito sa ating mga emergency kit. Ang tinutukoy po natin ay family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga emergency kits at sa ating household use. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, baiting, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi sa rate subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ma'am Evan lang, yan po sa Las Vegas. Good morning. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Catbalogan, Samar. Magandang umaga sa mga taga San Mateo, Rizal. Sa mga suki natin sa Middle East, good morning. Sa ating pong mga seafarers na pabalik na ng Pilipinas, ingat kayo Doon naman sa Kalalayag pa lamang, saan man pong panig ng mundo kayo naruroon, pupunta, kasama kayo sa aming mga panalangin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mukhang hindi kasama ito sa bilang 424. Yun daw pong iniwang patay sa Ifugao, 7. 8 naman ang sagutan, mahigit 1,000 pamilya na apektuhan sa lalawigan ng Ifugao. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat Romy. Nag-iwan ng Super Typhoon Owang ng 7 patay, 8 nasugatan at nakaapekto sa 1,217 pamilya na may 3,718 individual sa 7 barangay sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa report ng Emergency Operations Center ng Ifugao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, sa 7 nasawi, 5 nasawi sa Banawe, 1 sa Esipulo at 1 sa bayan ng Tinok. At sa 8 nasugatan, 3 ang naitala sa Banawe, 4 sa Mayuyaw at 1 sa Tinok. At sa 77 barangay na may naapekto ang 1,217 pamilya na kinabibilangan ng 3,718 katao, 5 barangay ang naitala sa Aguinaldo, 17 sa Alfonso Lista, 9 sa Asipulo, 4 sa Banawe, 7 sa Ingyon, 5 sa Hongdoan, 10 sa Kiangan, 3 sa Lagawe, 6 sa Lamot, 8 sa Mayuyaw at 3 sa Tinok.
Dalawa naman ang partially damaged na bahay. May ilang provincial at national roads ang hindi pa rin madaanan, partikular sa Asipuro, Banawe, Kiangan, Lamot, Bayuyaw at Aguinaldo. Patuloy ang clearing operation para mabuksan ito sa daloy ng trapiko. Kaugnay nito, patuloy na nakaalerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council bilang tugon sa naging impact ng Super Typhoon O1 sa lalawigan ng Ifugao. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jostegina. Lani Rijoso ng Kinapawan City, good morning. Mahigit naman sa 500 pamilya mula sa mahigit 1,000 pamilyang inilikas sa mga bayan ng Angat ng Norsagaray dulot ng Super Typhoon Uwan. Ang unang nahatira ng tulong kahapon ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Personal na pinantuhan ni Kaador ang mga residente ng Matiktik, Norsagaray na may pinakamalaking bilang na maapektado sa nasabing bayan. Kasama ang masipag na punong bayan na si Maria Elena Germar. Sinamantala rin ng kongresista ang pagkakataong bisitahin ng mga flood control structures na nananatiling matatag. Pigilan nito malalakas na agos ng tubig dala ng pagpapawala ng Angat Dam na matatagpuan sa barangay San Lorenzo, Norsagaray, Bulacan. Inatasan din ni Pleito makawani ng DPWH Bulacan 2nd District Engineer Office magsagawa ng kaukulang inspeksyon at assessment sa iba pang mga pampublikong istruktura. Si Kaador po ay isa ho sa mga talagang tumugon dito ho sa ating panawagan ding magtanim ng kawayan dyan po sa mga kalbong bahagi po ng ating watershed. Nakakalbong bahagi ng watershed. Ilang libong planting material na po ng kawayan ang kanilang naitatanim. Mga pulis sa Camp Roberto Cangleon ng PNP sa Palau Leyte sinailalim naman sa pagsasanay para sa pagresponde kung may kalamidad. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay ng agad, Jimmy. Mga kapulisan sa PNP Camp Roberto Cangleon, Palau Leyte sinilalim ng Disaster Response Training. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay General Capoy, pinasimula nito kahapon at magtatapos sa 5 araw na pagsasanay. Naglalayon dito papabuti pang kakayahan sa disaster response, emergency management at life-saving operations ng kapulisan. 50 mga PNP personnel sinalalim ng 5 araw na intensive training program. Ang Disaster Preparedness at Search, Rescue at Retrieval Operations course sinagawa sa Regional Special Training Unit sa Camp Roberto Cangleon, Palau Leyte. Inaasahan pagkatapos ng training, magamit ang kapulisan ng kanilang kaalaman. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! 4:29 mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ho ng trabaho, amoy dahlian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw, amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan po ninyo ang ating mahiwagang tunog. Ang isang item ay gawa sa papel, ang isa naman ay mechanized. Ayun, meron ho niyan sa mga eskwelahan, mga restaurant, sa mga airport yan, sa mga mall, meron din yan. Sa ibang bansa talaga, kitang-kita niyan everywhere, kahit sa mga parke meron ho yan. Ang nyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong share badge. Magandang umaga, Pilipinas! Financial assistance na ibinibigay sa mga pamilya na nasiraan ho ng bahay dahil sa bagyo, inisyal na tulong lamang ayon naman sa Malacanang. Detalye na balita mula kay Let Narciso, Arish 14. Let, good morning. Ipinaliwanag ng Malacanang na paunang tulong ng pamahalaan ang ipinagkakaloob ng 5,000 piso at 10,000 pisong financial aid para sa mga partially at totally damaged ang tirahan sa panahon ng kalamidad. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag
Kasunod ng mga batikos na maliit ang halagang ito para sa pagkukumpuni ng nasirang bahay. Ayon kay Castro, ito ay para mayroon lamang panggasto sa pangailangan ang pamilya. Pero hindi naman anya nagtatapos dito ang tulong ng pamahalaan at sa katunayan ay hinahanapan pa ang mga ito ng lugar na malilipatan, lalo na kapag nasa no-build zone ang pinagtayuan ng kanilang mga bahay. Bukod pa anya dito ang ibinababa ng Pangulo sa mga LGU para sa rehabilitasyon at pagbangon ng sinalantang lugar. Dagdag ng opisyal, ganitong halaga rin naman ang ipinagkakaloob noong mga nakaraang administrasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga, Pilipinas! Ginawara ng Certificate of Commendation ng Bureau of Customs ang 12 collection districts na lumagpas sa kanilang revenue target at nagpamalas ng natatanging performance para sa buwan ng Setyembre. Kabilang dito ang Port of San Fernando, ang Ninoy Aquino International Airport, ang Port de Legazpi, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark, Port of Aparigan, din ang Port of Limay. Congratulations! Isinagawa ang paggagawad ng sertipiko kasabay ng 3rd Collectors Conference ngayong taon kung saan tinalakay ang fiscal performance, mga inisyatibo, mga trade facilitation, enforcement efforts at ang pagpapalitan ng best practices sa pagitan ng mga collection districts. Sa mentahe ni Commissioner Ariel Nepomuceno, pinasalamatan nito ang lahat ng kawani ng collection district para sa kanilang hindi matatawarang serbisyo at pagsisikap upang matupad ang misyon ng Bureau of Customs. Punto pa ni Commissioner Nepomuceno, sumasalamin sa kolektibong hangarin ng BOC ang magandang performance ng collection district tungo sa mas matatag ng fiscal performance, border security at isang mas mabilis at maaasahang customs service na sumusuporta sa pambansang ekonomiya at pag-unlad. Aabot naman sa 13 million pesos ang papremyo naghihintay sa mga bingo lovers sa gaganaping Big Time Bingo Milyonaryo Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Malapit na po yan, December 7. Sabay-sabay na magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino Branches sa Angeles City bilang host. Kasamay ang Bacolod, Cebu, Puente Grande, Regal. Yan din ang Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon Grand. Ang Olongapo at Tagaytay, pati na rin ang Ocado Manila at Winford Resorts and Casino. Sa bawat 3,000 pesos na ticket, may tiga-4 na bingo cards sa kada game para sa 10 games. May 1 million pesos na premyo mula Game 1 hanggang Game 9. Habang sa Game 10 naman, may nag-aabang na garantisadong 3 million pesos na must-go jackpot. Bawang tax-free ang lahat ng premyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season, bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga manlalaro sa isang masaya at ligtas na gaming environment. Para po sa mga interesado, bisitahin po ninyo ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang Casino Filipino Facebook. Iimbestigahan ng Department of Interior and Local Government ang napaulat na pagbiyahe ng ilang lokal na opisyal sa ibang bansa sa kabila ng travel ban. Ipinatupad ng DILG bilang paghahanda sa bagyo. Pinag-aaralan na rin ng Malacanang ang mga posibleng parusa sa mga opisyal na mapapatunayang sumaway sa utos ng DILG. Ipinaliwanag ni Interior Secretary John Vic Remulla, ipinagbawal ang lahat ng mga foreign travel sa mga halal at mga hinirang ng mga opisyal mula November 9 hanggang 15 para matutukan ang paghahanda sa bagyo, pati na rin ang relief operations. Sabi ni Remulla, tinatayang nasa 40 travel leaves ang kanilang kinansila dahil sa Super Typhoon 1, habang personal niya ang kinausap si Malabon City Mayor Jenny Sandoval at mga opisyal ng Cebu na manatili sa bansa. Kinumpirma naman ni Remulla na nasa Germany si Isabela Governor Rodito Albano III para sa isang agricultural fair, ngunit naaprobahan na niya ang leave nito isang buwan bago pa man tumama ang bagyo. Magandang umaga, Pilipinas! Inimok ng Philippine National Police ang mga netizen at mga content creator na maging maingat sa pagpo-post, pag-share ng content sa social media, partikular na may kaugnayan sa epekto ng bagyong Uwan. Paalala ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., beripikahin muna ang malarawan at video bago ito i-share. Kasunod dito, nagkumalat sa social media na larawan na matandang mag-asawa na manoy naghihintay na ma-rescue sa gitna ng panalasa ng bagyo, ngunit kalaunay napagalamang kuha pala sa Mexico.
Pagbibigay din ng acting PNP chief ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa man o hindi ay nakalilikha ng pangamba sa publiko kaya't mahalagang maging maingat sa mga isinishare na content online. O halimbawa kahapon ang sinasabi maraming nakuryente daw po sa Dagupan. Mabuti na lang mabilis si Governor Monmon Guico nakausap si Mayor de Macalma na tuwid kaagad yung maling impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga naghihintay kung nasan si Sherwin Alparo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ang grupo ni Sherwin Alparo ay mamimigay ng pera dyan po sa bayan ng Taal sa Batangas. Ayan sa mga taga Batangas, ang grupo ni Sherwin, ang tropang Pogi ng DZRH ay nandyan sa bayan ng Taal sa Batangas. Ito naman ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Ito na! Ang word of the day natin ngayong araw na isasagot yung mamaya kay Sherwin Alparo ay preemptive evacuation. Ayun, kaya marami daw hong nakaligtas sa hindi katulad ng pagtama ni Tino. Marami ang sumunod sa preemptive evacuation. Maganda umaga, Pilipinas! At dun ho sa mga uuwi ng Pilipinas, ipiprem ko na rin ang pagbili nyo ng imported na tsokolate dahil meron ho kayong pwedeng ipasalubong na masarap na tangerine chocolate. Produkto po ito ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dikalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Pero ho doon sa mga gustong mag-check pa kung ano yung mga available na variants, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Nandun po yung listahan ng iba't ibang variants ng tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! No build zone at paghigpit sa quarrying sa mga high risk at geohazard area dapat nang ipatupad laban o para malabanan ng pagbaha. Ayon ito kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Pa sa Aris 28. Raymond, good morning. Muling inungkat ni Senador Loren Legarda ang dekada nitong ipinapanawagan na kailangan nating kumilos upang mabawasan ang epekto sa atin ng mga kalamidad. Kasama sa kanyang laging mungkahi ay ang mahigpit na implementasyon ng no-build zones at paghigpit sa mga quarrying operations sa mga tinatawag na high-risk at geohazard areas. Isa sa itinuturong dahilan ng matinding pagbaha sa Cebu ay ang pagkalbo sa bundok para sa development ng isang high-end residential area. Para kay Legarda, mahalaga din ang pangalagaan ng ating kagubatan, mangroves, watershed at wetlands na nagsisilbing natural shield laban sa landslide, baha at storm surge. Itigil ng illegal logging at pagkalbo sa kabundukan at magtanim ng mga native na uri ng puno sa mga bundok at watershed area. Panatilihing malinis at walang obstruction sa mga ilog, estero at drainage canal, huwag magtapon ng basura at huwag sementuhin ang mga daanan ng tubig. Suportado ni Legarda ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na isang taong nasa state of calamity ang bansa dahil saklaw ito ng kanyang kapangyarihan sa ilalim ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ngunit, binigyang din ni Legarda na kailangan ng karampatang pagkilos dahil lahat ng kanyang mga binanggit ay science-based.
cost-effective at community-centered measures at hindi bagong kaisipan. Ang kailangan lang ang maigpit na pagpapatupad sa ating mga batas na nagpoprotekta sa ating kalikasan at climate resilience laws. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga, tuloy tayo sa mga balita. Aarangkada na ngayong araw ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Aray ko! Sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya na langis, piso hanggang ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng diesel, 50 centimos naman ang sa kada litro ng gasolina. Samantala wala namang magiging paggalaw sa halaga ng kerosene kasunod ng proklamasyon ng State of Calamity. Ang naturang price adjustment ay bunsod ng mga pagbabago sa regional refinery at tumataas na regional demand sa mga produktong petrolyo. Pinasalamatan naman ng grupo ng mga manggagawa ang pagbawi ng Department of Trade and Industry o DTI sa reklamo at parusa nito laban sa 16 na kontraktor na nasasangkot sa mga flood control scandal. Kaugnay ito ng naunang inihayang suspensyon at pagpapasara sa mga opisina, pagpapatigil ng operasyon at mga proyekto ng mga naturang kontraktor. Pinuri ng grupo ang ginawa ni Trade Secretary Chris Roque dahil dininig ang kanilang hinaing. Hinaing hindi po ng mga kontraktor, kundi ng mga obrerong mawawalan at patuloy pang nawawalan ng trabaho. Pupunto naman ito, ang flood control scandal ay isang moral issue na naging uncontrolled political issue na, kung saan na nasasangkot ay lahat ng mga sangay ng pamahalaan kabilang ang legislatura at ang executive branch. Pero bandang huli, ang naghihirap po ay ang mga ordinaryong manggagawa. Alam ba ninyo ngayong libo-libo na ho ang nawalan ng trabaho dahil po doon ho sa, bukod ho sa pagsasara ha, yung pong pagkakapriso ng accounts ng marami ho sa mga kumpanya, alinsunod ho sa naging direktiba ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council, marami hong mga bangko kahit walang court order, talagang prenis ho yung mga account Hindi lamang ho yung account ng mga direktang involved na mga negosyo, ng mga negosyante, kundi pati yung mga kaanak nila. Kaya ang dami ho ngayon. Ang tanong nga ng mga manggagawa Mr. President, magkaka 13th month pay ba kayo? Kami? Paano ba natin matatanggap 13th month pay natin? Yung mga kasama namin sa bahay, naibigay na namin yung 13th month pay. Tanong ho nitong mga manggagawa, paano naman kami? Magpapaskong tuyo kami kapag hindi ho na-aksyonan ang problemang ito. Kaya, yun ho, ang matinding siguro mahanapan natin sa solusyon sa lalong madaling panahon. But in the meantime, ang kanilang pasasalamat sa DTI kay Secretary Chris Roque sa kanyang mabilis na pagtugon. Tatandaan ho ninyo, dito lang naman ho sa DZRH na broadcast ho yung pagpapasarang yun At saka, di ba? O kaya yung iba, sabi nila, paano naman kami? Halimbawa, yung proyekto hindi naman proyekto ng gobyerno, wala namang kinalaman sa wala namang kinalaman sa flood control. Private contract halimbawa, nagpapagawa ng pinsara mo yung opisina, 'di ba? Paano makakagalaw yung mga assets, 'di ba? Yun yung mga issue nila, kaya pakiusap po nila, sana naman may pumansin sa kanila, walang walang nagte-take ng cudgels para ho dito sa mga empleyado ng mga apektadong kumpanya na naka-freeze ngayon ang mga assets dahil nga po sa mga kontrobersiyang katulad nito. Magkakawindang-windang talaga tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Office of Civil Defense Region 8 nagsagawa naman ng inspeksyon sa Northern Samar sa pinsala ng Bagyong Juan. Detalye na balita mula kay Jane Khalid Bantayan, RH34. Jane, good morning. Kahapon ay nagtungo dito sa lalawigan ng Northern Samar ang Office of Civil Defense o OCD Eastern Visayas matapos ang pagtama ng Bagyong Juan sa buong lalawigan. Ipinahayag ito ni Governor Harris Unchuan sa pamamagitan naman ng kanyang Facebook page. Samantala, nagpadala naman ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Teams sa buong lalawigan upang malaman ang kabuang pinsala na nasabing bagyo.
Mismo si OCD Region 8 OIC Ray Guzon ang nagtungo sa probinsya na makakasama ito ng team sa pag-inspeksyon sa kabuuang pinsala na nasabing bagyo. Inaasahan na mapag-aaralan rin ang susunod na hakbang matapos ang pagtama nitong super typhoon na si Owan. Tuloy-tuloy naman ang abiso ng mga local government units, MDRMO at provincial government sa pagbabantay sa posible epekto ng bagyo sa probinsya. Sa kasalukuyan, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nananatiling zero casualty ang buong lalawigan ng Norte Samar sa pagtama nitong bagyong si Owan sa kabila ng malaking pinsala sa mga kabahayan at propiedad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, damong salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, tumangki ang International Criminal Court o ICC na kumpirmahin ang ulat na may arrest warrant na ang mambabata si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ICC spokesperson na si Paddy El Abdallah, maaari lamang makumpirma ang updates tungkol sa ICC sa kanilang official communication channel at mga press release. Sa ngayon, ang tanging makikita lamang niya sa kanilang official channel ay ang kaso ng dating Pangulong Digong Duterte. Una nang itinanggi ng Korte Suprema, ganyan din ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ng dating Pangulong Digong Duterte, ang ulat na may inilabas ka ang ICC na arrest warrant laban kay Senator Bato. Taliwas sa naging pahayag naman, exclusive na pahayag sa DCRH ni Ombudsman Boying Rimulya. Ano nga bang totoo? Teka nga, kasama na natin si Attorney Israelito Torion. Attorney, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na ho kayo? May buntag, Attorney. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Oo. Baka naman merong alam si Ombudsman Boying na hindi alam ng ICC. Oo nga eh. Kaya nga, ang ginawa po namin kaagad ay nagpadala kaagad kami ng letter po doon sa Department of Foreign Affairs as well as Department of Justice in order to verify whether or not it is indeed true, kung meron nga ba talagang arrest warrant na si, anong tawag ito, Senator Bato. At baka hindi lang siguro, dinideny lang nila later. Kaya para makampanti si Senator Bato de la Rosa at madali na nilang dakpin agad. Parang yan din ang iniisip po ng mga karamihang mga nagsasabi po sa atin. Pero di ba may ruling ng Korte Suprema, kahit pa halimbawa mayroong order na gano'n ang ICC, sabi ng Korte Suprema, hindi na uubra yung ginawa nyo kay Mayor Digong. Kinakailangan may court order na ng Pilipinas. Ayun, yun. Sana maniniwala po yung ating pamahalaan po doon. Yun po ang ating earnest prayer, no? Because in order to provide a clear direction in so far as matters or happenings like this, no, we would be properly and legally guided. Sana maniwala sila doon sa extradition rules. Pero, of course, may laban daw dyan ngayon sa Malacanang. Merong mga hawks versus doves. No? At yung mga hawks po are likewise, claiming that the extradition rules would not apply because according to Rule 1, Section 3M, the ICC is not a state. It is not a requesting state. So it only applies to a state-to-state extradition cases. In this case, ICC is not a state. Therefore, the extradition rules would not apply. Oh, di ba? So, yun yung mga yung mga bubuit po na nagsasabi sa amin na yun po ang kino-quote po nila. Pero the spirit and intention really of the Supreme Court in passing these rules is really to provide clear direction that any and all attempts to extract citizens from the Philippine jurisdiction, no, in order to try them abroad or for whatever causes, no, for issuances of warrants or in extradition cases, the extradition rules would apply. So I do hope that that this intention of the Supreme Court would be followed by the executive department of our government. Hindi, kung meron hong ganung pananaw, ano pang rule of law ang pinag-uusapan natin dito? Kaya nga, yun nga ang ating mithiin
na kung hindi nila susundin ito, nako, gulong-gulo na naman tayo. It will add up, no, to the multitude of problems that we are facing. No? Wala na talagang rule of law kung i-insist pa rin nila na dakpin si Senator Bato de la Rosa at hindi na sila dadaan na naman sa korte kasi ang DOJ na naman yung competent judicial authority. Naku, baka magkakagulo na tayo talaga nito kasi hindi na maiintindihan po ng ating mga mamayan ang anong nangyayari. Oo. Sino ba, doon sa bubuit nyo, sino ba yung sinasabing nandun sa kabilang paksyon at sa kabilang paksyon naman na sinasabi sundin natin yung rule of law? Oh. Teka muna, baka pag kaya nga bubuit siya, sir, kasi ayaw. Kawawa naman, baka bugbugin hindi. sa loob. No? Sino yung... So, ito naman bubuit na nagsasabi sa atin ay merong magandang espiritu. No? He is guided by, kung sa mga, ako po'y Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa amin naman, may mga jinn na mga nagsasabi sa kanya, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Sana Sabihan mo si Atty. Turion kung anong ginagawa nila. Yun. Baka na-touch yung heart ko niya, sir. At nagpadala ng text sa atin. Kaya mahirap naman kung i-reveal natin ang identity ng ating bubuit. Akala ko yung bubuit na yun din na nagsabi sa inyo na hindi pa man na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting ombudsman noon, para mabigyan ng clearance si Secretary Buying ang nagsabi sa inyo. Teka muna, wag na natin lumabas. Baka mamaya madali na naman, madagdagan yung inyong disbarment case. Kumusta na yung disbarment case nyo, attorney? Ayun, na-file na natin yun eh. Sana aksyon na ng Supreme Court. Yun kasi ay meron talaga tayong basihan nun. That was based on the kidnapping of PRRD as well as 9 other criminal offenses that we believe were committed by now Ombudsman, formerly DOJ Secretary Boying Rimulya, as well as his brother, si Secretary Junbic. Wala pong personalan talaga kay Atty. Turion po ito. Sa tingin talaga ng aking mga kliyente, ang kliyente ko po dyan ay si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, no? At sa tingin kasi ng pamilya, meron talagang paglabag ng batas, kaya final po natin yun. Ayan. Anyway, good luck, attorney, at ingat sa inyong biyahe. Baka mamaya hindi lang natin alam, meron pala kay Senator, may arrest warrant pala kay Senator Batunga, ha? Tapos biglang sumulpot, meron na ring arrest warrant para kay Atty. Turion, at meron na ring arrest warrant kay Juan de la Cruz. So, may Ginoo. Ginoo ko. Huwag naman sana. Kasi yung mga arrest warrant, pwede din kasi mangyayari, sealed siya. No? At nagpapadala ng diffusion order dito, and I do hope and pray will remind the administration that a diffusion order is merely just a general notice. We are not legally obliged to follow the same until it matures. It comes from the yung what you call Interpol na red notice, no? Yang red notice siguro may force of law na siya to a certain degree, pero kung diffusion order pa siya, parang advisory siya, no? Request for cooperation. Hindi na tayo party ng Rome Statute. Bakit tayo parang mas atat pa na arestuhin agad na hindi man lang dadaan sa korte? Naku, magkaproblema talaga because under the 1987 Constitution, it is very basic. Lahat po ng mga estudyante ko, tinuturo ko, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Napin ka lang kaagad na hindi magdaan sa korte, ay mas mabuti pa ang kangaroo court. Yung kangaroo court, meron pang hearing-hearing. Dito, wala nang hearing-hearing. Diretso ka na dakop, tapos diretso ka na deliver sa ibang bansa. Mali yun. Mali. Attorney, thank you for joining us. Magandang umaga po. Ingat kayo. Salamat. Si Attorney Israelito Turion, samantala dating board member ng Maguindanao del Sur, nakaligtas naman sa pananambang sa Tacloban City habang sakay ng kanyang bulletproof SUV. Buti na lang naka-bulletproof. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Alas 10 ang umaga kahapon, tinambangan ng mga armado ang isang Toyota Fortuner with plate number NDB4964 sa Purok Ayat, Barangay New Carmen, Tacurong City, Sultan Kudarat Province, kung saan pasakay ng kanyang sasakyan ang target na si Maguindanao del Sur, former board member Taharudin Frank Mlok, na may binili lamang sa isang tindahan sa nasabing lugar. Ayon sa mga witnesses, mabilis na nakapasok ng sasakyan si Mlok habang pinaulan na ng bala ng 4 na mga suspect at hindi nagawang lumusot ang mga bala sa loob ng SUV dahil sa bulletproof pala ito. Nagawa pang habulin ni Mlok ang 4 na mga suspect habang tumataka sa kain ng 2 motorsiklo habang nakikipagbarilan sa mga ito. Inabutan at bilangga po mano ng SUV ang isang motorsiklo, subalit porsigido pa rin ayaw magpahuli ng buhay at nagawang makatakas ang 2 magkaangkas habang naiwanan ng mga ito ang getaway motorcycle at narecover din ang isang baril ng mga suspect. Patuloy ang investigasyon ng Tacurong PNP sa insidente at patuloy na inalam ang motibo ng pananambang. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugran John, pagaling ka. Maganda umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang pong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na ina-activate po yung PDC. Pagpasok po sa ating katawan ng ultabayo, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalabasan na commander ng ating immune system. At yan po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya po naman, napaka-bisa po nito para mapanumbalik ang sigla ng ating immunity. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Ano ha? Lalong-lalo na sa mga mister na nanlulupay-pay ang hinaharap. Dapat magandang tulog para magandang gising. At syempre, gising din ang mga mahalagang ugat sa inyong katawan. Ayan, ha? Kung may mga katanungan pa ho kayo, may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Ang ultabayo ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 peso Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH, FDA sa CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Ang isang mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Nasa Taal, Batangas nga, Barangay Poblasyon Zone 1, si Sherwin Alparo. Ay kumusta dyan, si Sherwin, sa Batangas? Ay, Kuya Angel, magandang umaga. Tignan mo, hindi pa sumisikat ang araw. Andito na tayo sa napakagandang bayan ng Taal. Kalinis. Nasa dulo nito yung simbahan ng San Martin de Porres, yung kanilang patron sa Taal Cathedral. At yan, tignan mo mga lumang bahay. Oo, kagandang tanawin. Kalinis, Sherwin, ay? Kalinis, kaganda, kabango at kasarap pa dahil ngayon ay kaarawan ng isa sa mga tindera dito, si Martina. Happy birthday, Tina! Martina may spaghetti. Wow! Birthday niya? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Kita mo naman. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Martina!
Ayan. Martina. Pero hindi nakikinig sa atin, okay lang. Huwag na natin makikinig. Totoo nakikinig sa atin ito. Si Tatay, pangalan si Tatay. Akala ko naman si Tinang may akala ko si Tina bibigyan mo ng premyo, si tatay pala. Hindi, si Martina, okay lang yan. Birthday niya lang ngayon. Hindi naman tayo inalok na kumain ng spaghetti. Huy! Ang bira ka. Bilihan to ng almusalan dito sa Taal, sa poblasyon. Dito sa poblasyon. Ang sarap ng mga pagkain dito. May pansit. Pakita mo atin, pansit sa Meke. Pansit bihon. Dami, oh. Kaya sobrang haba ng buhay ni Martina. 300 years old na yan. Kala mo ba? Inaasar mo si Tina. Sige, bigay mo na yung premyo kay Kuya. Sampurado. Sarap. Kanina, Uy, sarap yan. Breakfast ko yung kahapon, sampurado na may tuyo. Oh. Pas at lugaw, umuusok pa. Uy, sarap. Oh. Naluluto lang lahat yan. At ang pinakamagaling magluto, ito, itong si Nanay. Nanay, pangalan mo? Nanay Dada. Nanay Dada. Anong sikreto nyo? Ba't man sarap na mga tinda nyo? Ngiti. Ngiti lang. Ang ngiti. Aba, habang nagluluto, nakangiti, ha? Oo, nakangiti lang habang nagluluto. Dahil nga, ginagala sila magluto dahil mahilig manood ng TV. So si Tatay Darilo, palagi ka nakasunin sa Disa-Rate. Opo. Sino paborito mo nga sa tuwing umaga? Si Angelo Palmone. Angelo Palmone. Nanonood ako nung dumating kayo. Aba? Nakasunin o biruin mo. Anong nalaman na biglang bumaba na nandito Disa-Rate? Talaga, oo. Siya, sige, bigyan. Si Tatay ay taga-Taal, Batangas talaga. Kayo talagang Taal na taga-Taal. Taga rito kami taga-Taal. Yan ang Taal na Taal. Oo. Siya, sige. Ay, Tay, ari atin laang naman, ano ha? Huwag niyo nang pagmalaki, ano? Huwag niyo nang pagkukwento. Ano ha? Matsuga si Sherwin. Oo. Kita niyo sinungaling din. Tignan mo, pa ako, matanda na rin ako. Ano na, wala pa ako kung digma ang pinapupuntahan. Pero digma ko araw-araw. Naganap na nga mga nakatutok sa DZRH. Kaya naman uling-uli namin kayo nakatutok sa DZRH. Eto meron kang 1,000 pesos. Ayan, no. Salamat sa DZRH. At syempre, hindi lang yan. Dahil kapag nasagot mo ang ating word of the day, mapapasaya ang ating mini component. Ang ating mini component, ayan, nakaready na. Ano ang ating word of the day? Preemptive evacuation. Kaya, galing. Preemptive Talaga naman, dahil dyan nahuli mo ang ating DZRH mini component. Yan, no? Nakataob. Ewan ko ba nakataob na ito kanina. Yan ang ating mini component. At syempre, meron pa kasama yung DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket para sa iyo, Tatay Danilo. Ano masasabi mo po kay Kuya Angelo? Kuya Angel. Oh. Nakakapaborito ko. Ako niya tutuwa sa iyo. Katunayan, nung dumating ang stock din nanonood ako sa iyo. Ganun na. Salamat ho. Opo. Pero salamat din sa regalo. Magang pamasko to. Kayo ho'y nasa mga huhulaan ko, nasa mga 40, 41 na ho kayo. Hindi naman. Hindi naman. Ilang taon? 42? Hindi, ang tunay 70 na ako. Oh, maniwan. 70. Parang siyang 69 years old. Hindi naman Kita nyo, ang kapal ng buhok. Hindi, Sherwin. Payata ako puting buhok. Sherwin, ay tanungin natin si Tatay, ano gang sekreto net kakapal ng buhok nyo? Wala naman. Masayahin lang ako. Masayahin lang? Aba, talaga naman. Mahilig lang ako talaga manood. Mahilig kayong manood. Ayun, oo. Ay, Tay, mamaya pagkatapos ho natin magtalamitam, ay meron ho kami ibibigay na magandang balita ho sa inyo. Ano ha? Oo, ayan. Oo. Alam ba ninyo, Tay, ito, makinig ho kayo. Total, nandyan si Madam. Ayan, ha? Mataas umano ang posibilidad na magkaroon ng demensya ang isang taong may asawa kumpara sa mga single o hiwalay sa asawa. Ayan, ha? Doon sa mga single, makinig kayo. Itong lumabas sa isang pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa Florida State University at University of Montpelier. Sa kanilang pagsusuri sa mahigit 24,000 ng mga matatanda sa loob ng 18 taon. Ang tagal ho ng pag-aaral, ha? Natuklasan na mas marami sa mga ito o 22% ng mga may asawa nagkaroon ng demensya kumpara sa 13% ng mga matatandang walang asawa. Gayunman, paglilinaw ng mga eksperto, hindi mismong pag-aasawa ang problema,
kundi ang kalidad ng relasyon at koneksyon ng isang individual sa lipunan. Batay sa 2022 study sa Frontier in Aging Neurosciences, ang mga taong may rich social connection, may asawawan o wala ay may mas mataas na matatag na cognitive resilience. Ayan ha, Tay. Alam ko. Balita mo nagtutukaan dito. Paano ito kanina? Tamo naman. Wow naman! Kaya walang dimensya. Wala talaga sila sa... Ang sikreto. Kung ano mang study yan. Magaling yung pagkaka-study. Oo. Ang sikreto ng matatag na pagsasama, ng matatag na pagmamahalan ay koneksyon. Yung pag-uusap na siya. Kaya itignan mo naman yung connection ng dalawa. Sherwin! Ay dagdagan mo ng 1,000 si nanay. Dagdagan mo natin 1,000 naman. Dagdagan 1,000 pesos. Dahil nga, pakasik naman, biruin mo, dumayo tayo ng Taal, Batangas para na makita yung paano nagtutukaan po. Parang Valentine's Day program naman na rin. Nakakakami na si Tatay Danilo. Parang sige. Congratulations. Ayan. Salamat ang maraming sa DZRH at saka sa mga pangalan. Baka magtukaan na po kayo. Bigyan mo na yung premyo, Sherwin. Ayan. Maraming salamat. At syempre, so nais mo natin 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Arix number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, pero hindi talaga ako naniniwalang 70 years old na si tatay. Bakit mo naman kakapal ng buhok, ano ha? Oo. Anyway, happy birthday din. Nagdiwang din ang kanyang birthday naman kahapon, si Colonel Alvin Consolacion, Deputy Chief ng anti-kidnapping group ng PNP Colonel Alvin Consolacion, magandang umaga po sa inyo at happy birthday. Kapatid po ito ni Attorney Dick Consolacion, yung kaibigan natin si Attorney Dick Consolacion. Yan. Happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na makalipas ang alas 7 ng hindi, baliktad. 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes nga ho tayo ngayon. November 11 11/11. Ang daming sale ngayon. Sige, pabola pa kayo. Ngayon po ay Martes, balik tayo sa mga balita. Umapila ang iba't ibang obispo sa bansa na pangalagaan ang kalikasan at papanagutin ang mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon sa Pilipinas. Sa mensahe ni Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw, hinimok nito ang pamahalaan na papanagutin, ikulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon na nakapag-ambag sa pagkasira ng kabundukan sa bansa. Sinabi ng obispo dahil sa katiwalian, nasira rin ang mga kabundukan at naranasan ng matinding pagbaha sa bansa lalo na tuwing may mga bagyo. Panawagan naman ni Cebu Archbishop Alberto Uy sa sambayanan, pangalagaan din ang mundo at protektahan ang mga kabundukan na siyang nagiging proteksyon sa tuwing may mga bagyo. Punto naman ni Archbishop Uy, hindi maaaring ulitin ang parehong pagkakamali at umasa sa ibang resulta. Hindi rin anya natin pag-aari ang mundo kundi kaloob ito ng Diyos na dapat nating alagaan para po sa susunod na henerasyon.
Pakiusap naman ni Negros Occidental, San Carlos Bishop Gerardo Alminasa sa gobyerno, tutukan ng pangangalaga sa kalikasan sa ilalim ng Disaster Preparedness Program. Kaya ang panalangin po ng mga obispo, sana daw po ay makulong ang mga sangkot sa korupsyon. Bishop, lubusin na ho natin. Hindi naman ho siguro masama na ipinalangan natin, Lord, please, kunin nyo na po sila. Malaking bahagi ng Pangasinan, wala pa rin supply na kuryente at internet. Dagupan City, baha pa rin. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani, chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Kahit nakaraan ang bagyong uwan dito sa Pangasinan, may mga binabaha pa ring lugar gaya sa Dagupan City na grabing sinalanta ng malaking daluyong. Kaya ang mga residente na malapit sa baybayin ng karagatan ay nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil ang iba, baha pa rin ang kanilang kapaligiran na lalo pang pinalalala ng high tide. Maraming mga fish pond ang nasira, kaya nakawala ang iba't ibang uri ng mga isda nilang alaga. Ang bangus kahapon ay tinitinda na lamang sa mga gilid ng kalsada sa bagsak presyo na 120 to 130 pesos kada kilo. Sa ngayon ay kinababahala pa ng mga residente ang pagdating ng tubig baha mula sa mga kabundukan ng Benguet at Cordillera na babagsak sa Sinocolan River, dadaloy sa Pantal River sa Dagupan City bago lumabas ng Lingayen Gulf na tiyak na magpapalala pa sa pagbaha. Kahapon ay nagdeklara na ng under state of calamity ang Dagupan City para magamit na ang kanilang calamity fund na pangtulong sa apektadong Dagupeño. Samantala, simula pa nung hapon ng linggo hanggang sa ngayon ay marami pang lugar dito sa Pangasinan ang wala pang supply ng kuryente at internet at dahil yan sa hagupit ng bagyong uwan na hanggang ngayon ay pahirapan pa rin sa signal ng telepono. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! So, kawawa naman yung mga nag-invest, di ba? Laki-laki ng investment nila. Pagkatapos, dahil sa mga pagbaha, nag-overflow, gone away. Kawawa naman ito ating mga magsasaka, itong ating mga mangingisda, ha? Alam ba ninyo, may mga nakausap po tayo mga financial experts kahapon, ang projection nila, nasa mga 400 billion ang magiging shortage po sa ating koleksyon. Kasi kahit na ho anong ginagawang pagsisikap ngayon ng Bureau of Customs, mapataas ang kanilang koleksyon, kung yung ibang mga collecting agencies naman, pakaang-kaang, hindi naman natin maintindihan kay Presidente, hindi na nga nakakagola, kinukonsinti, para bang walang pakialam, Oo. Ayan. Tanong nga natin, nasa na ba yung koleksyon sa ghost receipts? Bakit tahimik ho dito ang Malacanang? Bakit ho hindi natin maideklara nasan yung ghost collection ng ghost receipts? Does it goes to a mansion na pinagagawa ng mga anak ng Diyos? Pinagagawa ng bahay dyan, ng mansion dyan sa Forbes Park? Sa mga high-end subdivision dyan sa Antipolo? Doon ba napupunta yung mga ghost collections na yan? Does it goes to their pocket o to their mansion? Yan magandang umaga ho. Tsaka, sus ko, parang naman tayong sirang plaka ho dito. Yun nga lang, pagkatapos yung kawawang kababayan natin, yung ordinaryong mangingisda, ngayon, saan aasa? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Wala yung pinag-iba doon sa binabangkit natin kanina. Paano ho, saan kukuha ngayon ng pang 13th month pay yung mga manggagawa na naapektuhan ng pagsasara ng ilang mga kumpanya o yung pagpipris ng account ng mga construction company at nung mga negosyo na wala namang kinalaman sa flood control. Nagkataon lang supplier. Ayun, naka-ano din sila, naka-pris din yung mga account nila. Di ba? Oo. Sino magbibigay ngayon ng kanilang pampasko? Magiging Paskong Tuyo. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, lumabas na ba yung ITR ng Wawaw? Kasi ang balita natin, nawawala yung ITR. Bakit kaya? Yun naman tinatanong natin. Pinatawa ng hanggang 30 taong pagkakakulong ng Sandigan Bayan si nating Kapalongga, Camarines Norte Mayor Senandro Halgalado dahil sa 1.8 million pesos na nawawalang gamot na binili noong 2012.
Sa 77 na pahinang desisyon, napatunayan ng Sandigan Bayan 7th Division na guilty si dating Mayor Halgado ng kasong paglamag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at falsification of public document. Batay sa dokumento ng kaso, ang mga gamot ay binili sa lokal na pamahalaan o nalikwal ng pamahalaan ng Kapalonga para sa mga residente, ngunit natuklasang nawawala. Walang maipakitang kaukulang dokumentasyon sa paggamit o distribusyon ng naturang mga gamot. Bukod sa pagkakakulong, naharap din si Halgalado sa perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayan ha, 30 years na makukulong si Mayor. Nako. Ayan, magkano yung nawala niya na hindi niya na ma-account? 1.2 million. Dapat bilyones para state witness ka. Maganda umaga, Pilipinas! Buhay talaga, oo. Star for all season, Vilma Santos may tsansa nga bang hirangin bilang National Artist for Film and Broadcast? Detalye na balita mo na kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ngayon pa lang ay hinihintay na ng mga Vilmanians kung ang Star for All Seasons Governor Vilma Santos nga ba ang tatanghaling National Artist for Film and Broadcast Arts. Sobrang kinarir ng mga Vilmanians na makapasok si Governor V, pero hanggang sa ngayon ay wala pang katiyakan kung mapipili nga ba siya. Masyadong masusi ang pagpili at wala pang katiyakan kung isa siya sa mga pinagpipilian. Pero ayon sa aming napagtanungan, isa sa mga araw na ito ay makukuha natin ang shortlist. Ang Pangulong Bongbong Marcos naman ang may last say kung aprobado ang mapiling national artist. Magkakalaman din yan dahil ang latest nga na nasagap namin ay nasa listahan pa rin naman si Governor V. Pero marami pang pagdadaanan yan at pagtatalunan pa ito ng mismong mga national artist na buhay pa. Inaasahan na ng mga Vilmanians na ngayong taon ay ang actress-politician na nga ang mapipili. Matagal na rin kasing pinupush nila ito, pagkatapos na si Nora Honor ay dapat nga ay si Governor V na ang susunod. Kaya tingnan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman ng SM Prime Holdings Incorporated na mas lalakas pa ang performance ito sa susunod na taon sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya ng bansa. Kasunod ito na matatag na performance ng kumpanya sa unang 3 quarter ng 2025. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, naabot na nila ang momentum at tiwala siyang masisigla pa ang kanilang negosyo sa pagsapit ng 2026. Matatandang sa 2 quarter ng taon, umabot ng 12.8 billion pesos ang net income ng SM Prime, mas mataas ng 8% sa 11.8 billion pesos na kinita ng kumpanya sa kaparehong panahon noong 2024. Dahil dito tumaas ng 4% ang kabuang 103.4 billion pesos ang kita ng SM Prime mula Enero hanggang Setyembre lamang ng 2025. Kasama na natin si Kaobet Badrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Siuan, pero po may nakataas pa rin tayo ng mga tropical second wind signal dahil malawak nga yung diametro ng bagyo, kaya may mga lugar pa rin na nakataas yung signal number 1 and signal number 2. Ang lakas ngayon ng bagyong Uwan ay nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 150 kilometers per hour. Ang huling lokasyon ng bagyong Uwan ay nasa 365 kilometro kanluran ng Kalayan sa Cagayan. Ito ay kumikilos pahilaga sa bilis sa 15 kilometers per hour habang signal number 2 pa rin ngayon sa bahagi po ng Batanes, sa Cagayan kasama Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, samantalang signal number 1 naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Benguet, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Dito po sa Metro Manila, signal number 1 pa rin tayo. Cavite, Laguna, northern western portion ng Batangas, Rizal, northern portion ng Quezon, kasama yung Polillo Islands at Salubang Islands. Dahil signal number 1 pa rin po dito sa Metro Manila at mga karating na lalawigan, bagamat hindi na natin naasahan na magkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan ngayong araw, posible pa rin po, Sir Angel, yung mga pagbugso ng hangin. Kaya mag-ingat pa rin yung mga kababayan natin. May gale warning pa rin po tayo, no? Partikular na sa mga baybayin sa Luzon. Delikado pa rin maglayag yung mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin
po ng Luzon dahil nga magiging maalon yung karagatan. Doon pa rin yan ng bagyong si Juan. Posible pong pumasok or inaasahan natin na papasok ng Philippine Area of Responsibility muli ang bagyong Juan araw ng bukas ng gabi po or madaling araw ng Huwebes. Pero magla-landfall po ito sa Taiwan. So wala naman direktang epekto na sa ating bansa. Maliban na lamang po dito sa may extreme northern Luzon, possible sa Batanes. Bakit siya magre-record? Ba't babalik? Well, for one po, no, may mga iba't ibang mga weather system gaya ng high pressure area na maaaring tumulak dito patungo sa bahagi ng Taiwan. Normally po yung tinatawag na steering layer or yung nagpapatakbo sa bagyo, mga high pressure area po yan. So isa po sa mga posibilidad yon. Ikalawa po, possible na may frontal system na ko-connect po dun sa bagyo. So those are some of the weather systems that may affect particularly on the movement po nitong tropical cyclone Juan. Pero po pagtama naman nito sa may bahagi ng Taiwan, inaasahan natin maaring malusaw na lang ito at maging either tropical depression or low pressure area by Friday. Sa ngayon po, no, habang kumikilos pa hilaga yung bagyo, nakikita natin nagsisimula na itong humina dahil yung condition po dun sa lugar ay not favorable na po, no. So posibleng medyo humina na rin po ito bago tumama sa bahagi ng Taiwan. Hanggang kailan favorable yung kondisyon doon sa kabila para mag-develop ng bagyo? Saang bahagi po? Yun doon sa dito sa may Mindanao area. Well, lagi naman pong favor. Ang ibig po sabihin ng favorable in the sense po na halimbawa kung meron tayong mga sa English po, vertical wind shear. Ito po yung pagliko ng hangin. Ang una kasi tinitingnan dun sa bagyo po ay kung meron merong mainit na karagatan, ngayon naman po medyo mainit yung karagatan, lalo na't La Nina tayo. So yung karagatan dito sa may eastern section ng bansa medyo mainit, kaya normally nagkakaroon tayo ng malalakas sa mga bagyo. So kung favorable, yes, favorable naman po. No? Pero dyan lang yan sa eastern portion ng Pilipinas? Dahil malawak po yung eastern portion ng Pilipinas, sir. Kasi isa sa mga requirement para mabuo yung mga bagyo, kailangan natin ng isang malawak na ocean basin. At yun po ang meron sa western part ng Pacific, which is nasa eastern side natin. Dito po sa may West Philippine Sea or sa may South China Sea, sa mas malaking karagatan, hindi masyadong nabubuo yung mga bagyo dahil masyadong maliit yung ocean basin. So kailangan ng malawak po na karagatan. Wow. Kaya pala dun yung generator ng bagyo. At least nag-export tayo ng bagyo. Diba? So ito si Pungwong, ang direksyon nito is Taiwan. Taiwan po, papunta na po siya sa Taiwan ngayon. Taiwan. Ayan, okay, sige. Ka-Obed, maraming salamat. Ingat at pahinga din kayo, ha? Opo, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Obed Badrina mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Tambay lang, Edwin Duque. Oras mo na 22, makalipas ang 5:00. Magandang umaga, Pilipinas! Pamalengke nga muna tayo. Nasa Bonifacio Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque. Aris 23, Edwin. Good morning. May buntag, Kuya Angel. Ito na nga yung sinasabing pagkatapos ng bagyo, mararamdaman natin yung pagtaas ng mga presyo ng mga gulay. Pero ang good news nito, Angel, itong presyo ng mga karne ng manok at baboy na natiling mababa pa rin dahil ang presyo ng manok ay nasa 200 pesos. Yung baboy naman ay 300 pesos. Kung bibili ka ng pork chop, yung giniling, 300 pesos. 280 ba? Giniling ang medyo mababa na sa 280. Ang pata ulihan, 280. Ang pata unahan ay 280. Abang 360 pa rin ang presyo ng yempo. Yung kambing, bumaba ng 5 piso o 10 piso. Nasa 480 yung bentahan ng kambing ngayon. Abang yung presyo naman ng baka ay 450. Yung bangus ay natiling 320. Yung medyo maliliit, yung huli ng Pampanga ay mabibili ng 260. Yung galunggong 280, ang yellow pin ay tumaas na from 260. Ngayon, yung magandang klase ay 300 pesos. Yung pangpusit, pangkalamaris ko, Angel, tumaas din ng hanggang 320 mula sa dating 280. Abang yung pusit lumot at pusit kalawang 220 mula sa dating 180. Yung shrimps na natiling yung presyo nila by size, 180 yung malilit, yung pinakamalaki ay 480 pesos sa bawat kilo. Yung espada naman, yung masarap doon sa prito, pwedeng pang kilaw din,
tumas din ng hanggang 420 mula sa dating 400. Yung bisugo, 260, lapu-lapu, yung maliliit, 240, yung pinakamalaki, 450 pesos. Salay-salay, 260 pesos. Sa presyo naman ng gulay, ayan, yung huling presyo natin bago magbagyo ko Angel, 80 pesos na lang. Pumalo ng 150 ang ampalaya. Kalabasa, 70 pesos ulit mula sa dating 50. Kamatis, 100 to 140 yung bawat kilo nito. Yung labanos, pumalo uli ng 110. Ang talong, 60 hanggang 120, halos 20 yung mga tinaas. Ganon din sa ibang presyohan ng mga gulay, lalo na itong repolyo, muling pumalo ng 120 from 80 pesos. Carrots, 250 from 180. Ang labuyo, ay tumaas na naman yung sili labuyo, umabot ng 600. Yung bawat kilo mula sa dating 400. Ganon din ang panigang, 500 pesos. Yung makopa naman ay 520. So kunti lang itinaas itong makopa, itong bill paper. Ito yung sinasabing bill paper. Yung panigang, talagang mataas na to dahil bago pa man ang bagyo kung Angel ay hindi na sapat yung presyo o yung supply ng merkado. Sa Pechay Bagyo, 120, Pechay Tagalog, 100, so 10 pesos ang itinaas dito. Yung patatas naman, 120, ang kalamansi, 160, yung Baguio beans ay 180. Sa broccoli, ito yung imported ay 300, yung Pechay, 1,000 plus. O, nating 1,000 nasa 100 o 1,100 pesos. So yun ang mga presyo at inasahan pa raw tataas pa. Matagal pa itong pagtaas ng presyo dahil lang supply na pinagkukunan ko Angel ay halos lahat ay apektado ng bagyong si Uwan. Sa presyo lang bigas, umpisa ng 40 hanggang 80, yung malagkit 80 hanggang 100 pesos pa rin bawat kilo. Yan ko Angel, ating price monitoring report pala pa rin dito sa Bonifacio Market. Dito pa rin sa Caloocan, RS13, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, alam ba ninyo yung sili? Yung sili, ha? Binabanggit ni Edwin kanina, tumaas ang presyo. Ang sili po, di ba, maanghang yan. Ang sinasabi po ng mga pag-aaral, ang pagkonsumo nga po ng maanghang na sili, at iba pang mga spicy ingredients ay nagtitrigger ng pag-release ng endorphin at dopamine. Ito yung mga tinatawag na happy hormone. Kaya nakatutulong daw po ito para ma-reduce ang stress, ease anxiety, and promote sense of euphoria, giving a mood boost after a spicy meal. Kasi meron daw po itong capsaicin. Yan po yung active compound na responsable sa pag-init po ng mga chili pepper at i-stimulate ng pain receptor sa ating bibig at nag-interpret naman sa ating utak bilang mild stress. Ayan. Kaya pagkakain daw tayo ng medyo maanghang, natitrigger nito ang release ng happy hormone. Magandang umaga, Pilipinas! Pero si Captain Joey, ibang happy hormone naman ang gusto nun. Ayan, Oy, at saka alam nyo ba yung tuna? Yung tuna pala. Yung mga tuna, yung mga gagaling na swimmer, Kasi kinakailangan nilang constantly lumangoy para makahinga. Kapag tumigil po sa paglungay ang tuna, masusuffocate sila at mamamatay. Gets nyo? Magandang umaga, Pilipinas! At sa mga may lakad ngayon, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Lalong-lalo na sa mga mamamalengke, magdala ho ng family alcohol. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa ating household use at sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Yun namang maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butika at convenience store nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay magandang umaga sa mga taga Hayward, California, at sa mga suki nating mga kumadrona sa iba't
iba't ibang panig ng mundo, good morning ho kayo. Good morning ho sa inyo. Sa Cecil Bangkasantos, kailan bang balik mo sa Pilipinas? Para nag-i-enjoy ka na dyan sa Europa. Magandang umaga, Pilipinas! At magandang umaga din sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Tito Manny, Tito June, si Sir Art, si Tita Cora, Tita Lloyds. Ingat po kayo Unti-unti na pumapasok sa mga posisyon ng pamumuno ang next generation leaders. Dala ang bagong pananaw at mga layunin sa gitna ng mga mas komplikadong negosyo at ekonomiya. O nga, iba ng mindset nga ng mga kabataan. Sa isinagawang Sixth Management Association of the Philippines Next Gen Conference, ibinahagi ng mga bagong leader ang kanilang pag-asa para sa susunod na henerasyon at pagtatrabaho ng may layunin, maging sa negosyo ng pamilya o sa iba pang larangan. Kabilang sa mga ito, sina SM Engineering Design and Development Corporation President Hans Chico C. Jr., apo po ito ng SM Group founder na si Henry C. at si Pinma Solar Energy Corporation and Union Insulated Panel Corporation Chief Operating Officer Daniel De Rosario. Apo naman ito ni Don Ramon Del Rosario Sr. Kasama din si Jaime Alfonso Subel de Ayala, ang CEO naman ng Ayala Mobility Solution Arm na Mobility. Para kay Hans Chico C. Jr., mahalaga ang mga susunod na henerasyon ay maging bahagi ng kumpanya dahil naniniwala sila sa misyon at mas malalim na layunin ng kanilang kumpanya. Ganito rin ang pananaw ni Daniel De Rosario na nagnanais namang makita ang kanyang mga anak sa napipiliing magtrabaho sa kumpanya at hindi dahil sa obligasyon kundi dahil sa sariling kagustuhan. Magandang umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang 5 ng umaga. Ingat din ho, at kung pabalik ko kayo ng Pilipinas, lalong-lalo na galing dyan sa Macau, dyan sa Hong Kong, kung magpapasalubong tayo ng tsokolate, wag na ho imported. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Available yan sa 0919-095-5935. Wala pa ho siya sa mga grocery stores. Kaya dito ho tayo mag-text 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Pinangalanan bilang pambansang bayani ng Indonesia ang dating Indonesian President na si Suharto. Ito ay sa kabila ng kanyang pagiging diktador na maraing tinututulan ng taong bayan at ng mga civil society group. Sa ilalim ng pamumuno ni Suharto noong New Order regime mula 1960s hanggang 1990s, nakaranas ang Indonesia ng mabilis na pagunlad ng ekonomiya, ngunit kaakibat ito ang marahas na mapaniil sa mga political oposisyon. Tinatayan daan-daang libong mga kritiko rin sa gobyerno ang napatay noong mga panahon yun. Ang National Hero Award ay taunang iginagawad para sa mga individual na nakapag-iwan ng magandang kontribusyon sa Indonesia. Kabilang si Suharto sa 10 bagong pangalang idinagdag sa listahan ng kanilang pambansang bayani, pinangunahan ng kasalukuyang Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto, bayaw naman ni Suharto. Maring tinutulan naman ng ilang grupo ang nasabing National Hero Award na ginawad kay Suharto, kung saan halos 16,000 ang lumagda sa isang online petition para tutulan at ilan din ang nagkilos sa protesta. Pinagbabayad ng 1.9 million pesos ang 4 na mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways bilang civil liability kaugnay ng ghost repair sa mga service vehicle ng DPWH mula taong 2000 hanggang 2001. Ang kinasasangkutan nila ay 82.32 million pesos. Ang multa, 1.9 million pesos.
Sa 31 pahinang resolusyon ng Sandigan Bayan 7th Division, napatunayang guilty ang 4 na dating opisyal ng DPWH sa multiple counts ng graft at estapa sa pamamagitan ng falsification of public documents. Kabilang dito sina dating DPWH Assistant Director Florendo Arias, dating Accountant Rogelio Beray, dating Supply Officer Napoleon Anas, Private Dependent Janet Bugayong na may-ari naman ng GK&J Auto Repairs. Bukod sa halos 2 milyong civil liability, hinatulan din ang 4 na nasabing opisyal ng hanggang 10 taong pagkakakulong. Dapat kasi bilyones para state witness ka. Senior citizen patay sa paghuho ng lupa sa Kabayan Benguet habang nasa kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Isang iniulat na nasawi habang 104 na katao ang inilikas at 157 pamilya ang naapektuhan sa bayan ng Kabayan Benguet dulot ng ulan na sanhi ng pagguho ng lupa habang kasagsagan ng Super Typhoon Uwan. Batay sa report ng Kabayan Emergency Operations Center, bandang alas 3:15 na madaling araw kahapon, Nobyembre 10, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa pagguho ng lupa na bumagsak sa isang tahanan sa Sitio Tinaleb, Barangay Balay. Nahirapan ang mga naunang nagresponde sapagkat hindi madaanan ng kalsada patungo sa lugar. Alas 7:30 ng umaga nang mabuksan ang kalsada at madaanan ng Incident Management Team na nagsagawa ng retrieval operation. Nakilalang nasawi na si Victoria Subli, 65 taong gulang. Natutulog ito sa unang palapag ng kanilang bahay na mangyari ang pagguho ng lupa sa taas ng kanilang bahay. Samantala, 29 na pamilya na may 100 katawang lumikas at nanunuluyan pansamantala sa kanilang mga kamag-anak. Isang pamilya naman na may 4 na miyembro ang inilikas sa Barsoy Barangay Health Center. Naapektuhan naman ng bagyong Owan ang abot sa 157 pamilya na may 653 katao mula sa Barangay Edep at Balay sa Kabayan Benguet. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Just Gina. Target naman ang Philippine National Railways ayusin ang nasirang San Rafael Bridge sa Ginabatan Albay sa Bicol sa loob ng 1 buwan. Kasunod dito ng naranasang sama ng panahon dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon kay Engineer Giovanni Miranda, General Manager ng PNR, bukod sa pagbaha at malakas na hampas ng hangin, tinitingnan din nila ang dahilan ng pagtagilid ng tulay. Yun daw may kinalaman sa ginagawang flood control project sa naturang area. Bukod sa baha, mayroon din kaming tinitingnan ng bagay na yung area na yon mayroong ginagawang flood control. So yung contractor ng flood control doon, ninalaliman nila yung ilog doon. This past week yata, sabi ng mga ibang residente doon, hinukay dyan sa tabi dyan, yung tabi ng column na yan, nilaliman. Kaya yung ilalim niya, yung kanyang para pinaka-footings niya, ay nag-expose na, lumabas na. So most probably dahil umano yung bagyo, so nagkaroon din ng scouring sa lupa doon dahil exposed na yung pinaka-ilalim niya. Yun ay isang reason pa na kung bakit yun ay nag-tilt. Kung siguro hindi nagalaw yun, hindi na-expose yung pinaka footings noon sa ilalim noon, ay mas maaari na hindi siya naapektuhan. Tataas ang singil ng kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Nobyembre. Ayon kay Meralco spokesperson Jos Aldariaga, 15 sentimos kada kilowatt hour ang dagdag sa bill o katambas ito ng kabuang taas singil na 13 pesos per kilowatt hour sa mas mataas sa kumpara sa 13.32 noong Oktubre. Katumbas ito ng 30 pesos na dagdag sa bayarin ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Sabi ni Saldariaga, pangunahing sanhi ng pagtaas ng singil ng kuryente ang pagtaas ng transmission charge dahil sa dagdag na gastos sa ancillary services o backup power. Ganyan din ang dagdag na singil sa feed-in tariff allowance o PIT-all para sa renewable energy sources. Ito talaga yung malungkot dito sa PIT-all na ito. No? Walang kumikibo tungkol dito. Bakit? Yung mga policy makers ba natin, nakikinabang ba kayo dito sa lintik na PIT-all na ito? Yung PIT-all po, yun po yung binabayad kahit hindi ka gumagamit ng kuryente galing ho sa mga renewable source ng energy. Yan po yung sinisingil ho sa bawat Pilipino. Oo. From 12 yata naging 24 cents
Ganun na ho kataas ang sinisingil sa bawat Pilipino para daw maibalik natin yung investment ng mga malalaking kumpanya para sa renewable energy. Kasi pangako daw sa kanila, mag-invest kayo dito, mababawi nyo yung inyong investment sa pamamagitan ng feed-in tariff, yung feed-all. Ayan, ha? Ikaw, Juan de la Cruz, meron kang ordinaryong investment sa sari-sari store. Hindi, mangingisda. Bumili ka halimbawa ng net para doon sa palaisdaan mo. Lumubog. Pasensya ka. Wala kang feed-in tariff. Yung kumpanya na malalaki, nag-invest sila sa malaking ganitong sa renewable energy. Sagot ng gobyerno. Hindi sila pwedeng malugi. Maganda umaga, Pilipinas! Yan ang fair play. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Nananakit na ba ang iyong kasukasuan? Nagkakaringkal ka na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla, ganda, kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada o ultrabayo.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto bago mag-aces ng umaga. Number 1. Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Ambassador Hariang Ping, good morning. At syempre kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals, Justice Senergito ng Sandigan Bayan, good morning. Justice Maidas Merquez at saka si Justice Raul Villanueva. Ma'am Sally, good morning. Kumusta na po kayo? At syempre huwag natin kalimutan si Justice Chief Justice Alexander Gusmundo. Good morning po. Ayan, magandang umaga po sa ating mga suki na maagang gumigising. Maganda umaga, Pilipinas! Parang si ano lang yan si Director Joel Valera dyan po sa Mindoro. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 6,000. 6 pa ba? 7 na. 7? Teka, dali. Tingnan nga natin. Baka mamaya bawasan sabi. Hindi. Kahapon 6 7 na ngayon. 7,000 po ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ayan. Basta yung isang item dyan ay gawa sa papel, yung pangalawang item ay nakikita ho sa mga airport. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan kaya habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Pagbabalik ng mahigit 4.7 million consumer connection, minamadali na ng DOE at ng NPC, din ang National Electrification Administration. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel, Sani Puersa, Department of Energy, National Power Corporation at National Electrification Administration sa pagbabalik sa mahigit 4.7 milyon na consumer connection na naapektuhan ng Bagyong Tino at Uwan. Sa pinakahuling energy situation report, 82 ng mga electric cooperative sa 51 lalawigan sa 12 rehiyon ang minomonitor kung saan mahigit 12,000 barangay ang naapektuhan. Doble kayo ng mga restoration team upang ligtas na maibalik ang power supply sa mga apektadong komunidad. Tinalakay na rin ang mga opisyal ng DOE at ng NEA ang mga estratehiya para sa paspasang pag-re-energize sa mga rehiyon na sinalanta ng Bagyong Uwan, partikular sa Region 5, kung saan total power interruption ang nararanasan ng lahat ng lalawigan. Pinamonitor ni na Energy Secretary Sharon Jaril, NEA o NPC President Jericho Jonas Nograles at NEA Administrator Antonio Mariano Almeda ang ongoing power restoration efforts sa NEA Command Center ng National Electrification Administration. Ito si Giselle Ricaport para sa Diesel H una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Para ho naman medyo sumaya ang ating ending ngayong umaga. Katatapos naman ho ng pamimerwisyo ni Uwan. Actually, hindi. Magre-record pa nga. Balik pa uli.
Isang kakaibang talento ay tinanghal sa Britain's Got Talent na audition ng isang Japanese performer, si Ichikawa Koikuchi. Sa halip na tipikal na pagsasayaw o pag-awit, ipinakita ni Ichikawa ang kanyang kakayahan ng pagpablabas ng hangin sa tiyan o pag-fart. Tagalogin na natin, utot. Sa viral na presentation ng performer, makikita ang paggamit niya ng tube trick kung saan pinatay niya ang kandila sa nasa cake gamit ang mahabang tube stick na itinapat sa kanyang puwetan at doon nilabas ang hangin na pumatay sa kandila ng cake. Gamit din ang puwersa ng kanyang utot. Ang ginawa ni Ichikawa, paputukin ang lobo. Matapos ang ilang trial, tinulungan pa ni Simon, ano ha? Hindi naman mapigil ang magulat, matawa at mapahanga ang mahurado sa naturang palabas ng kakaiba at anilay bastos na presentasyon ni Ichikawa. Pero para kay Ichikawa, may tuturing siyang parties, isang taong ginagamit ang kanyang talento sa pagutot sa nakatatawang paraan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, pero wag niyo naman wag niyo naman gamitin skill din yan. Baka mamaya gamitin ng mga bata sa ano. Pero mahirap yun, ha? Paano mo pipigilan yung Paano mo pipigilan yung paglabas ng masamang hangin sa iyong katawan, ha? Mahirap yun. Pero, di ba? Nagawa niyang ganong klase ng skill. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yun po ang ating muling panawagan sa tuwi-tuwina para mapangalagaan natin ang ating mga bundok. Kasi sabi nga natin, hanggat wala hong economic mapper zone ang mga stakeholders sa bundok, yung pong mga greening program na ginagawa dyan, pagtatanim ng puno, pagtatanim ng prutas, hindi ho magkakaroon ng bisa. Kasi nga po, ang gagawin lamang ho ng mga stakeholder natin, ng mga magkakahoy, mag-uuling, pag nakita na nila ang kahoy, ang punong kahoy, kasing laki na ho ng braso ng tao, hindi na po puno ang tingin nila dyan, hindi na po pampigil ng pagbaha. Ang tingin nila dyan, pera na. Pwede ng panggatong, pwede ng panguling. Kaya para masolusyonan natin yan, i-develop ho natin ang isang economic buffer zone sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan para yun ang kanilang iha-harvest. Pero tuturuan din natin sila ng tamang paraan ng pag-harvest. Muli, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa German-American poet na si Charles Bukowski. Sabi niya, sadness is caused by intelligence. The more you understand certain things, the more you wish you didn't understand them. Para sa flood control, Inumbisahan sa mahiya naman kayo. Ngayon, hindi nila alam kung paano tatapusin. 2x2 at ACS Balita sa ilang saglit. 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi